Good day, everyone. In this YouTube video, special reports muna tayo until the whole month of May. So, that's how a lot of things could happen, no? Since the Lord has spoken to me a lot. So, you will hear new insights for this whole month of May because this is all about special videos. So, ano ba ang ating special video today? So, it's all about the eclipse. Says what will happen to the rest of the people of the world. Um, the human soul, that's going to be, what's the difference between a human and an angel? Kasi sabi ni Lord, humans are the highest of all creations, not the angels. So, the Lord will explain to you. Hahapyawan na ni Lord yung iba dyan. So, since this is all about contemporary events, so I'll tell you some of the ministries that will emerge in the future na ayaw ni Satan mangyari. Sa totoo lang. So, only a few are capable of doing it because sabi ni Lord, konti lang naman ang may pakialam. So, are the pastors or the leaders included sa walang pakialam? Ay, oo. Wala namang pakialam yung karamihan sa mga pastor, to be honest. Naku. Pagbaba ng pulpito, sabi ni Lord, hindi na sila pastor. Pag nasa pulpito sila, pastor sila. Pag nasa baba na ng pulpito, di na sila pastor. So, they're also the same as the pagans when they are not in the pulpit. So let's pray. Father God, nagpapasalamat ako sa araw na ibinigay po sa amin, Lord. I just want to thank you, Lord, for everything that you have bestowed upon us within this day. Salamat, O Lord. Be our speaker. Be our guide in everything that we do, Lord. We magnify your name. Lord, we pray for your revelation that everyone shall listen, will not have any false hermeneutics or false understanding of what you actually want into this message. Salamat po, Panginoon. Deliver our souls towards the evil, not just the physical evil, but also of the cognitive evil, but also of the sociological evil that can interfere our lives. This we pray, Lord. In Jesus' name we pray. Our Lord, our Savior, and our friend. Amen. Okay, so let's start with this eclipse. So the last eclipse was already done. That human-made eclipse or sabi nila yung pakana ng demonyo. So that's the reason why Philippines is so hot until the month of May. Sabi nila hanggang May daw itong sobrang init. So prepare your waters, brethren of the Lord. Prepare your relaxing techniques. So kakailanganin daw yan in the foreseeable future. So, did the COVID pandemic, is it over? Sabi ni Lord, parang relasyon lang yan daw yung COVID na yan. Nag-cool off lang daw yung COVID. Pero daw, yung mismong pananakot, andyan pa rin. Sabi nila, may bago na namang sakit. May bago na namang darating na sakit. Pero yung sintomas, parang dati lang naman din. So, sana nakakahalata na kayo, sabi ni Lord. Ano man sintomas ng COVID? Lagnat sipon lang naman din, sabi ni Lord. Tapos, ang pangpanakot, nilagyan nila ng pre-existing condition. Ano ba yung pre-existing condition? So, kunwari, namatay sa COVID. Tapos, yung pala, ang totoong kinamatay, cancer. So, or emphysema, or kung ano mang wala namang kinalaman sa COVID, tapos kinovid. So, sana nakahalata na kayo. So, sabi nila, sa susunod na mayroon daw mas stronger na virus daw, mas marami daw makahawa, mas malakas daw ang kanyang effect sa immune system. Sabi nila, do not believe in those. Wala naman ako pinahintulot na mas matapang pa. Wala akong pinahintulot sa demonyo. Kaya nga, yung sakit na yan,
yung mga susunod na sakit na paparating is going to be just a marketing propaganda by the devil to deceive you to get another vaccine by theirs. Yung ano kasi, yung lagnat, di ka mamamatay, pero yung itutusok sa yung vaccine, yun yung papatay sa'yo. O, mga booster pa more. So, mga tanungin niyo naman sarili niyo, nakailang tusok na kayo? Nakailang vaccine na kayo? Pang 5 booster niyo na? Sabi nila, wala, di titigil yung booster na yan hanggang sa mamatay ka dyan sa booster na yan. Wala ka bang believe dun sa immune system na katawan mo? Eh, nung nagpapakuna ka na, wala, inalis na yun eh. Kaya mas mabilis ang magkasakit. So, sasabihin nila daw, eto pero sabi nila, yung susunod daw na sakit daw, may kinalaman na raw sa utak. Yung parang mababaliw ka raw, yung parang schizophrenic ka na, yung parang marami kang makikita kung ano-ano sa utak mo. Lagnat, tapos may halong sakit sa utak, yun daw yung susunod na virus. Nako, parang nangangamoy zombie, no? Oo, ganun nga yun. Susunod na virus, may kinalaman na sa utak yan. Tapos sasabihin nila, magpabakuna ulit kayo para maprotektahan kayo sa ano. Di ba yung nagtataka, bakit vaccine yung pinopromote? Bakit hindi yung gamot? Ito sinasabi na nila, bakit vaccine yung pinopromote nila para daw, yun na nga eh, may sakit ka na nga eh. Nasa na yung virus, bakit mo pa kailangan ng antivirus kung yung katawan mo has the capability to adapt on that kind of virus. Kaya nga sabi sa akin, pag mga simpleng ubot-sipon lang, hayaan mo lang. Kasi yung katawan mo, nag-a-adjust sa dun sa kung ano yung bagong variant ng ubo. Kasi yung bacteria or yung virus na nag-aano sa cough, changes from time to time. Nag-mutilate yan. Mutilate yan. Nag-iiba siya ng anyo, nag-iiba siya ng genetic structure, but it is still the same cough. Let your body do the adjusting. Kung ng kaso ka, hanggat maaari, do not go with medication. Let the body adjust. Hanggat maaari. Sabi nila. Di ba yung nagtaka, puro vaccine pinopromote nila? Hindi yung gamot. Eventually, the Lord said to me, there is no other medicine rather than surrendering your life to me. That's what the Lord said. Naku, sasabihin ni Lord, sasabihin nyo. Ayan, yung eclipse na yan. Sa susunod na magkaroon daw ng eclipse, lahat daw ng bakunado, lahat daw na may vaccine daw, magti-trigger yung effect, yung deadly effect niya sa eclipse. Yun! So, kaya nga pag mag-eclipse, lalabas yung mga zombie. Ganun daw ang plano ng demonyo. Sabi ng Diyos sa akin. Sabi ng Diyos sa akin. Ganun daw yun. Susunod yan, pati utak mo. Yung quarantine niya, mas malala. Sabi. Di ba, pag may sakit, pina-quarantine. Ngayon, wala na silang i-quarantine. Kasi yung lahat nga ng bakunado, sabi sa akin, saan nyo itatago lahat yan? Tapos, ito pa yung mahusay. Yung mga elites, kinukuha nila karamihan ng lupa para walang mataguan yung mga bakunado. That is their plan. They want to control the land. Sabi ni Lord sa akin. Ayaw ko sana ipahintulot kaso sobrang mangmang talaga ng tao. Di talaga nila napapansin yung mga bagay-bagay eh. Iniisip nila puro paano kumita, paano kung mamubuhay sa susunod na araw. Sabi ni Lord, parang wala naman akong alam. Parang hindi ko naman alam kung paano gumana ang tao. Tapos, sasabihin ng tao, alam ba ng Diyos yung problema ko? Sabi ni Lord, ewan ko. Hindi ko ba alam o hindi ka lang naniniwala sa akin? Alin doon? Alam nga namang di alam ng Diyos. O omniscient nga siya. He is an omniscient God. Tapos sasabihin mo,
Hindi niya alam. Ay sabi ni Lord, yung mga problema naman ng tao, di naman nagbabago. Eto sabi ni Lord, karamihan sa problema ng tao, puro physical needs. Ayun, lately, dumating yung need for love. Naku, sabi ni Lord sa akin. Need for love. I am love. Nasa 1 John yun. Kung sino man ang pag-ibig, siya yun. Ang Diyos yun. Ito kasi problema natin eh. So, yan, yung bakunang yan, isa pa yan. Tapos, sasabihin ng iba, kung mahal mo yung sarili mo, kung mahal mo yung pamilya mo, be protected, be vaccinated, sabi ko. Bakit yung immune system mo ba, di ba kayang protektahan yung COVID? Wala naman ako pinahintulutan na sakit na hindi kakayanin ng immune system ng tao eh. All of the biological warfare is made by Satan. Wala akong ginawa na sakit na hindi kaya ng immune system ng tao. Not unless it is created in Satan's laboratory. O, ano ba yung mga sakit na nasa Satan's laboratory? Yung yan, diabetes, cancer, and the like. Alam mo, pero sa ako na pag-uusapan yung mga yung mga autism, yung mga may Asperger's. Saka ko na pag-uusapan yan, ito yon. May kinalaman ang sexual intercourse kung bakit merong Asperger's, merong autism, merong mga mental disorder, yung mga bata. Iba pa yung depression, iba pa yun Iba pa yung mental illness dito sa mga inborn na mga sakit like this one, like hepatitis. Hindi lang actually AIDS and hepatitis ang may kinalaman sa sexual interaction. Pati itong mga autistic, pati itong mga may mga Down syndrome and the like has something to do with the sexual reproduction of the human. Yan ang abangan nyo sa susunod. Sabi nila sa akin, no one is going to be bold in my next video. Abangan nyo. So, sa next video kasi pag-uusapan natin yung sex. Sa tingin nyo ba, sex is just on the first heaven? It also means a lot in the second heaven. Abangan nyo yun. Di ba sabi ni Lord sa Bible na if you only think of a woman lustfully, you are already committed a sin. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Kasi yung babaeng iniisip nyo is not really the aura of the woman na iniisip nyo. Kasi the aura of a man and the aura of the woman is true. But the one that you perceive lustfully is not an aura of the woman, but it is emulated by the devil. Once you think of it lustfully, it energizes them to mock the Lord. Abangan nyo yun. Abangan nyo yung mga kasunod kong topic. I think this is going to be on Friday or going to be on a Tuesday. So, abangan nyo yan. Konting hapyaw lang yan. So, balikan ko tong mga special developments na to sa vaccine. So, eto, sabi ni Rizal, gagawa na sila ng vaccine pag tinurok sa'yo, mga ilang araw patay ka na. It's straight lethal injection. Sasabihin nila, it's just to protect you, but no. The principle is already similar to lethal injection. Pag tinusok sa'yo, patay ka na agad. Tapos sasabihin nila, hindi, may pre-existing condition ka daw, sabi ni Lord. Hell na! No way! Ang COVID, sinabi nyo lang naman, ubot sipon, tsaka lagnat lang naman yun Bakit biglang may pre-existing condition? Sabi nila, wag na kayo mauto, yun yung sa bakuna nga yun. Ayan, sa susunod kong video, pag-usapan din natin yung mga pa-woke. Marami si Lord, wag kayong mag-alala. Kung may himutok kayo, may himutok din ng Diyos. Man is created according to God's image. Kung may himutok kayo, may himutok din ng Diyos. Unang himutok, bakit inuuna nyo yung kung anong kaya gawin ng tao? Ba't hindi nyo unahin kung anong kayang gawin ng Diyos? Yun yung unang himutok niya.
Kung may sakit ka, bakit hindi mo ipagdasal na gumaling ka? Bakit diretsong gamot agad? Sigurado ko ba yung iinumin mong gamot, tama yung dosage? Sabi ni Lord sa akin, di naman porket bumili kayo ng kung ano mang antibiotic, it will have the same dosage of kung ano mang elements yan. Kasi sabi ni Lord, even though it is made in a machine, there are some errors pagdating sa dami noong certain elements. So, even the machines are not doing it perfectly. So, kaya nga pagdadasal mo rin na ano ba yung gagawin mo para gumaling ka? Ano ba yung mga maling dapat iwasan mo para di na maulit yung ganong senaryo? So, yun na nga. So, kasunod, ano ba itong mga... hindi lang naman eclipse to be honest. Ang mga susunod na mangyayari. Susunod kasi mangyayari dyan pagka kunwari nagka-zombie na, no? So, i-implementan nila yung one world kingdom, no? One world government. Kasi sasabihin nila, kailangan magkaisa tayo para matapos yung mga zombie. Matapos yung mga tinablan ng bakuna. Paano nga kayo magkakaroon ng kaayusan kung yung mga opisyalis din naman karamihan bakunado rin. Paano magkakaroon ng kaayusan kung yung magiging leader mo zombie na rin? You have to think of that. Okay. Kasunod niyan ito. Yung pandemic daw is just one way to demonetize each country. Na mapunta sa World Bank daw yung pera. Pero sabi ni Lord, yung pondo daw ng World Bank, karamihan daw nasa mga developing countries galing. Yung mga gold nasa Philippines, nasa mga Haiti. Napansin nyo ba yung France, yung Spain, nung kinuha ng France yung Haiti, karamihan sa yaman ng Haiti kinuha ng France, kaya sila umasenso kaya yung mga first world countries ngayon is located in Europe kasi kinuha nila yung resources nung iba. So anong plano nila dito sa mga to? Kaya nga yung pagbagsak ng mga first world countries, karamihan sa mga first world countries is going to be imminent. So paano yan? Do you know Russia? It's before it's the USSR. So, ang alam kasi nila, magkakakampi sila sa second heaven. They are, Putin and the presidents of the G7 are actually united sa second heaven. Pero eventually, sabi ni Lord, guguluhin ko rin ang mga utak ng mga yan at sila rin ay maglalaban-laban hanggang sa ma-realize nila na they are serving the wrong God. Even Satan bows down into the name of the Lord Jesus Christ, which is the name above all names. Pag sinabi ni Lord, guguluhin ko ang utak ng mga yan, kahit yung mga demonyo, wala rin magagawa. So, kung magkakagulo-gulo sila sa Europe. So, what's next for New York? America. America, over the last 20 years, 30 years, sabi ni Lord, has been a boastful country. So, maraming tinablan daw ng COVID, but that is just the start. Do you know the one that is saving the America? It is not just United States of America, but it's the whole Americas. Like the Latins, like the North America, like Canada, America, the Jamaica, the Caribbeans, the Latin countries, and the like. The ones that is sparing them against imminent destruction are the true Christians and the Aboriginal people there, or the tribal people that still dedicate their lives to the Lord. Hindi yung mga Aboriginal people na they serve pagan gods, no. They are still Aboriginal people. Yung mga nomadic people na talaga nauna na dun sa lupain na they still serve the Lord. These are the people, only people, sabi ni Lord, na nagsisave sa Amerika from the imminent fall. Sabi ni Lord, nung Cold War, pwede ko nang pagguhuin yung Amerika. Pwede na raw, sabi ni Lord. America could fall in the Cold War. But because of these people, I will have mercy unto them. Saka ko na rin pag-usapan yung mga Jewish people, no?
So, sino ba yung mga Hudyong yan? So, saka ko ng pag-uusapan niya, ano ba yung plano ni Lord sa katapusan? Sabi ni Lord sa akin, naku, puro kayo end of time, karami naman sa inyo, hindi naman aabot. Sabi ni Lord sa akin, end of the time, magra-rapture na. Sabi ni Lord, karamihan sa inyo, hindi aabot. Paano kung namatay kayo, di nyo naabutan, tapos sa impyerno kayo napunta, hindi nyo na kailangan ng second coming ko para kunin kayo. Wala na, nasa impyerno na kayo. Yan. Yung nagka-COVID, puro end of the world, iniisip nyo. Hindi nyo man lang ako isipin. Sino po magdidictate ng end of the world or end of time? Yung mga demonyo ba magsasabi? Hindi naman eh. Ang Diyos pa rin naman magsasabi niyan eh. Kung kailan matatapos. Niisip nyo, puro bukas, next week. Paano kung namatay nga kayo tapos di nyo naabutan? Paano kaluluwa nyo? Yan kasabi sa Lord, karamihan daw, halos lahat naman doon nasa generation ngayon, from, sabihin natin, Gen X, even Gen Z, most of them will not make it to the rapture kasi it is not soon. Siyempre, sa paningin ng Diyos, pag nag-uusap kami, malapit na siya dumating. Pero pagdating sa human terms, hindi naman siya soon enough for you to panic. The ones that you need to panic or to evaluate is how is your relationship with the Lord. Because you don't know when are you going to die. Yan, sa mga Kristiyanong nagpabakuna daw, sabi, nakakahiya naman sa harapan ko. Christian, tapos vaccinated. Hindi mo ba alam, kahihiyan sa harapan ng Diyos to? For real. Sabi daw, kesyo daw, submit to authorities. Nako. Sabi ni Lord sa akin, eto, this is the Lord's rebuttal unto that. You use scriptures according to your own reference. Ginagamit ninyo ang kasulatan sa kung ano ang layaw nyo. Okay, sige, sabi ni Lord. Submit to authorities daw. Sinong authority ba yan? So, kung kunwari sa authority ni Satan, susunod kayo. Kasi nga, submit to authorities daw. Okay, sige. Si Lord naman yung gumawa ng government. If you remember the times of Samuel when they don't like the judges time na. Kasi wala naman daw sa mga anak niya, anak ni Samuel ang talagang sumusunod sa Diyos. So, gumawa sila ng king. So, as you notice, pinapahintulutan lang to ng Diyos. Pero this is not really what the Lord has wanted in the first place. So, submit to authorities if the authority is in accordance to what the Lord wants. Oh, sige, ganito. Submit to authorities, no? Paano kung sinabi nung leader nyo, pumatay ka ng tao? Susunod ka. Paano kung sabihin ng authority na magpatiwakal ka, magpakamatay ka? Kasi sabi mo, submit to authorities, susundin mo. See? At the end of the day, your main authority is the Lord Jesus Christ. If the Lord Jesus Christ tells you not to follow those leaders, you do not follow them, despite of the consequences that you are going to face. Because all of the consequences that you are going to face are just ephemeral or within your flesh. But once you disobey the Lord, it will not just be the physical flesh that you will be suffering. You will also suffer spiritual when you go to hell. So, think of it. Sinong authority ba ang susundin mo muna? Yung authority ba na gawa ng tao or ng diablo o ang authority na ginawa ng Diyos? Or si Lord mismo? Think of it. Christian people ignores the voice of the prophets. Because the pastor said there are no more prophets. Sabi ni Lord, those people who does not believe in the power of prophets, in the power of the apostles, in the power of these people, shall be doomed to hell pretty soon.
Yan. So this is going to be just the start of the special report. I hope you get excited. Marami pa. The whole month of May is all about special reports. Since this is what the Lord wanted, I have already plans on the Great Human Migration, which is going to be my regular sermon series talaga, pero the Lord wanted a different route towards the month of May. Even in my Facebook video will be just all special reports. Thank you for listening. I'll see you on next time. God bless.